tungkulin kong walang ibang nagtaksil sa pinakamamahal na naging Pangulo ng bansa na si Tatay Digong, kundi ang sariling gobyerno mismo na sana ay siyang nagtatanggol at nagkalinga sa kanya. Naging malinaw po na dahil lamang sa ambisyon politikal ay pinalahura po ang karapatan ni former President Rodrigo Duterte at hindi po siya binigyan ng pagrespeto at pagkalinga ng isang matinong gobyerno. Nabubulok from the very core sa pinakagulugod ng gobyernong ito nang aalingasaw po ang kabulukan ng kawalang paggalang sa mga demokratikong karapatan ng taong bayan at puro lamang po maruruming laro sa politika at ambisyon na manatili sa poder lagpas pa sa termino ni Marcos sa 2028. Nakakahiya po ang gobyernong nagtataksil mismo sa kanyang sariling mamamayan. Yan po ang ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa araw na ito, dumadagundong ang panawagan ng sambayanang Pilipino, Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Yan po ay mensahe ng sambayanang Pilipino sa gustong tapak-tapakan, baliwalain at palasubasin ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi papayag ang taong bayan na kayo ay maghari-harian ng mas mataas pa sa poder at kapangyarihan ng umiiral na batas. At pagdating sa batas, Korte Suprema po ang may last say and decision. Kaya nandiyan na po, lumabas na sila Congressman Jing Paras, sina Atty. Mark Tolentino, Atty. Topacio, at aawitin na natin ang Pilipinas kong mahal. Pwede ba mga DRS riders, please come forward po. Come across, patawid po kayo. Aawitin natin ang Pilipinas kong mahal. Sasabayan tayo ni Congressman Jing at ni Atty. Topacio at ni Atty. Mark Tolentino. Ali po kayo, samahan nyo po si Ka Eric bago po tayo mag-disperse, mga kababayan. With feelings po, Atty. Topacio, Atty. Garing, Atty. Mark Tolentino, Atty. Manny, Atty. Jing Paras, and Jose Cardema. Sabay-sabay po nating awitin ito. At bago po niyan, ang mensahe nila, para nandito pang lahat. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong sa'yo na lagi kang paglingkuran, ang kaya mo'y babantayan, Pilipinas kong ilang. Saba, ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y nagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang kaya mo'y babantayan, Pilipinas kong ilang. Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Ang boses ng sambayanan, ito po ang mensahe natin. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang
ang laban mo! Di matapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Narito ang abogado ng mamamayan kasama si Chairman Cardema sa aming huling pag-uulat sa bahaging ito ng ating pagkilos sa harap ng Korte Suprema. Mabuhay ang Hello. Ngayon na po natin ang petition to declare yung mga respondents for indirect contest. Napahal na po natin yung lisensya, napahal po natin yung indirect officers of the court. We have the duty to defend the integrity of the courts, lalo na ang Philippine Supreme Court. And second, yes, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression, but hindi yan absolute. Kailangan hindi maka-epekto sa proper administration of justice. Kasi kung wala ng integrity ang Supreme Court, sana tayo maniwala. Where is the justice now kung wala ng integrity ang Supreme Court? That's why, voters magpapasalamat lamang po ako sa lahat ng lumahok. Pinakita nyo na kayo ay para sa bayan, higit sa lahat. Maraming salamat. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Korte Suprema. Mabuhay tayong lahat. Lahat ng ugat daw, si Chairman Cardema po para sa kanyang pagsasalita sa araw na ito. Thank you. Mula po sa Duterte Youth Party. Yung Pilipino na mga matatandang naabuso, pati na rin po yung ating presidente ni sa Tatay Digong naabuso po, pinuwersa na isakay sa eroplano. Mismo po sa aking paglalakbay naluha po ako dahil tiniis ko po ang hirap para po sana marinig ng ating mga nakaupo na mga opisyales na sana ay magkaroon ng batas para sa proteksyon ng ating mga nakakatanda. Kaya kinagagalak ko po na naka-attend po ako dito ngayon. Kasama po ang DRS Rider dahil ako po ay nasa gitna nila kanina sa biyahe po galing Liwasang Bonifacio. Medyo kinakabahan po ako kasi napagkakamalang nangangalakal po yung aking bisikleta kasi sobra-sobra na po yung mga pirma at sticker at mga tarpaulin na nagpapakita ng suporta ng mga alkalde, gobernador sa 40 province na aking nabisita mula Bukidnon. Nagsimula po aking paglalakbay 2023 January 5. At ngayon pong August 5 ay magtatatlong taon na po yung aking journey sa kwentong 69 days Bukidnon to Manila using pedicab. Inalalahad ko po sana matigil na po ang pang-aabuso sa mga nakakatanda, hindi lang sa mga ordinaryong Pilipino. At sana makauwi na dito ang ating nag-iisang tatay, nag-iisang senior citizen na naging presidente na nasaksihan ko sa aking pagiging isang binata. Proud po ako na lumaki sa lola at hangad ko po na mayakap si Tatay Digong kung sakaling makauwi na siya dito. Duterte, bring him home! Bring him home! PRRD, bring him home! Bring him home! Ibalik si Tatay! Bring him home! Isang karangalan po. Ako po'y lubos nagpapasalamat po sa inyo. At dito po sa Supreme Court, nabasa ko po ang isang article na suportado din po nila ang batas na yan na Anti-Elderly Abuse Act. Sa club lang ay hindi pa po ito may ipasa-pasa sa ating Kamara at Senado. Sana sa taong ito, magpapatuloy pa rin po ako sa paglalakbay para libutin ang buong Pilipinas. Sa 40 provinces, may natitira pa lang pong 42. Tatapusin ko po yan sa abot ng makakaya para sa ating mga matatandang Pilipino po. Maraming salamat po. Mabuhay si Sikat Pilipinas! Nakakapagpagdamdamin po ang kanyang ipinahayag